So ngayon mga idol, igado nga pala yung naisipan kong lutuin ngayon dahil isa ito sa paborito ng mga anak ko, kaya naman samahan nyo ko at magluto na tayo. So inumpisahan ko na nga sa paglalagay ng konting mantika dito sa pinainit kong kawali at sinunod ko naman yung bawang at sibuyas at ginisa ko lang muna ito hanggang sa mag-golden brown at lumabas ang taglay nitong aroma. At dahil sa tingin ko nga okay na yung pagkagisa nitong ating mga sangkap na rekado, kaya naman ilinagay ko na rin itong 1 kilong laman ng karne ng baboy. At syempre para maging pantay ang pagkaluto at masangkot siya ng mabuti, kaya naman hinalo ko lang muna ng hinalo. At dahil medyo tuyo na nga ito, kaya naman tinimplahan ko na rin ng pamintang dahon, pamintang durog at sinamahan ko na rin ng tuyo pala nila. At syempre para ma-mix yung mga sangkap na ilinagay ko at magpantay ang kulay, kaya naman hinalo ko lang muna at tinagyan ko na rin ng 1 basong tubig. At para mas mapabilis ang pagpapalambot, kaya naman tinakpan ko lang muna. Alam nyo ba mga idol, mula nung pagkabata ko hindi talaga ako marunong magluto ng isda at karne. Dahil ang alam ko lang talagang lutuin sa probinsya namin mga idol ay yung talbos ng gabi na nilalagyan ng konting tubig, sibuyas, asin, bitsin at kalamansi, ulam na. So balik muna tayo sa pagluluto mga idol. Ilalagay ko muna itong kalahating kilo ng atay at hahaluin ko lang muna. Hindi ko nga pala ito sinabay sa pagsangkot sa mga idol dahil pag nasubran to sa pagkaluto baka mas makunat pa ito sa balat ko. At matapos ko nga itong haluin, ilinagay ko na rin itong patatas at carrot. Sinamahan ko na rin ng tomato paste at ketchup. Huli ko na nga palang nailagay itong tomato paste at ketchup dahil sa merkato pa yata nakabili yung anak ko nitong tomato paste at ketchup, kaya medyo na traffic. So ito na nga, tinakpan ko muna ng 2 minuto para lumambot yung patatas at carrots. At dahil sa tingin ko nga hindi pa ito sapat sa aking panglasa, kaya linagyan ko pa ng konting asin at oyster sauce. Sinamahan ko na rin ng 1 latang green peas mga idol at hinalo ko lang muna ito ulit. At alam nyo ba mga idol na kaming mga kusinera ay busog na kahit hindi na kumain. Alam nyo ba kung bakit? Dahil amoy pa lang, busog na kami dito sa kusina. So ito na nga, ilinagay ko na rin itong bell pepper na pula na mas lalong magpapaganda at magpapadagdag na rin ng sarap at lasa sa ating linulutong ulam. At ito na nga, tingin pa lang talagang nakakatakam. Sino ba naman yung hindi matatakam pag ganito yung nasa iyong harapan? At alam nyo ba mga idol na ang madalas kong naririnig sa aking mga magulang sa tuwing sila'y nagluluto ng ulam at malapit na nga itong maluto, anak, i-ready na yung lamesa at maghain na para makakain na tayo. Marahil naririnig nyo rin ang mga salitang ito sa inyong mga magulang sa tuwing sila ay naghahain ng pagkain sa hapagkainan. Kaya nararapat lamang na sila ay pasalamatan dahil lubos ang pag-aalaga at pagmamahal na binibigay nila sa atin. Kaya naman sa mga magulang na tulad ko, saludo po ako sa inyong lahat mga idol. So ito na nga ang gusto kong pagkaluto ng igado, yung medyo malapot ang sarsa. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Kumuha na kayo ng mangkok at pwede na kayong sumandok. Sino ba naman ang hindi matatakam kung ganito ang iyong nasa harapan sa hapagkainan? Kaya naman itatransfer ko na muna ito dito sa isang lagyanan para naman makakain na rin kami. At kung nais nyong matikman itong aking luto, pwede nyo akong puntahan dito sa bahay. Yun nga lang mga idol, wala na kayong maaabutan dahil nung isang araw ko pa nga pala ito linuto. Ngayon ko lang ito na-edit dahil sa sobrang puyat at pagod na rin. Kaya naman kung nagustuhan mo ang aking video, wag mong kalimutan mag-like and share at pakipalo na rin.